Welcome back to my channel, everyone. I'm your Shia Rola, your digital marketer as well as your VA coach. So it's good to see you this week again. After yung last week natin Meta Ads awareness session. So I hope you all had a chance to let the ideas marinate, watch the whole video, kasi nga katulad ng good campaign and good ad campaign, sometimes yung magic nangyayari talaga siya sa follow through. And that's what we will be doing today. So last week, we explored how awareness campaign can spark interest, paano siya gawin, para saan yung bawat sides ni Meta Ads, para makapag-build ka ng recognition, ng brand awareness, and para makilala yung brand mo. So today, ang gagawin natin is we will build on that momentum. So think of it as this is the second phase ng Meta Ads campaign. At later, ipapakita ko sa inyo kung bakit may second at possible third phase pa nga ang ating Meta Ads tutorial. So before we dive in, just wanted to congratulate you for getting back to this episode at the same time. Para na rin makapasok kayo sa fast-moving digital ads campaign nangyayari sa businesses, sa e-commerce, at sa lahat ng negosyo sa buong mundo. So if you're still interested, stay tuned and watch. Okay, thank you guys again for being here. So, ang i-discuss natin today is yung from awareness to action. So, ito yung magiging discussion natin. Mastering Meta Ads Consideration Campaign. Pero, narinig nyo na ba yung funnel na sinasabi? So, pag nakita nyo dito, ito nasa side natin, makikita nyo, meron tayo ditong parang picture. Nasa taas is awareness, pangalawa consideration, then pangatlo yung conversion. So, pag gumagawa ka ng ads, technically sa marketing, meron tayong funnel na pina-follow. So, yung funnel natin is parang inverted triangle siya na wide yung nasa taas, tapos panarrow yung bottom. So, yung nasa taas, ang tawag po natin dyan is top of the funnel. So this is where a lot of people will hear first about you. Pero hindi lahat magiging interested. So parang gusto mo lang ipamalita kung sino ka, ano yung ginagawa mo. Yung middle of the funnel, these are the people na curious. So parang gusto nilang i-follow yung page mo, magtatanong sila kung magkano, covered ba nito yung ganyan, ano yung mga services mo. So, ang tawag po doon, consideration. And yung pangatlo, bottom of the funnel, ito yung pinaka-smallest. Kung sa inverted triangle, siya na yung nasa tip. Pero ito yung mga tao na ready to buy your items or product. So, kumbaga, sa Tagalog, kung meron kang imbudo sa kusina, kumbaga sa Tagalog, pag naglagay ka, madami yung nailalagay mong tubig kasi yung embudo, malaki yung bibig niya. Pero, ang lalabas sa ilalim ay maliit lang. May mga natatapon. So, ganun po yung funnel. Malaki sa una kasi madami yung makakakita sa'yo kasi awareness. Pero konti lang po talaga yung makakapasok kasi nga maliit lang po yung sa dulo. So ngayon, ang i-discuss natin ay yung MOFU or middle of the funnel. So if you would remember, last week, ang pinag-usapan natin ay awareness. So sa funnel na to, awareness, if hindi nyo maalala, so ipapaalala ko sa inyo, it's basically the first step. Gumawa tayo ng ads about leggings. Gusto nating ipakita sa mga tao yung benefits ng leggings at kung saan siya mabibili. Ang tawag po doon is awareness. Gusto po natin silang matuto at magkaroon ng kaalaman kung ano ang meron sa negosyo mo. At ngayon, nandito na po tayo sa consideration campaign.
company. Nasa gitna na po tayo. So, kasi ngayon, yung mga tao, alam niya na yung brand mo. How to get to you. Ngayon, ang kailangan na lang natin malaman or ipakita is, paano ba sila makakabili or makakapagtanong. So, nandito po tayo sa conversion. So, kumbaga, kung nakakita ka ng ads sa Meta about, let's say, may nagbebenta ng VA course, tapos gusto mo maging VA, so nangyayari, nagsisend ka ng message, checking how much, ano po yung coverage, does it include OJT, for example, pwede ba magtanong after, yun yung po tinatawag na consideration. So, consideration campaigns are designed to bridge the gap between initial brand awareness, which is yung ginawa natin last week, and final conversion. So, ang focus na po ng consideration ngayon is i-encourage yung mga tao to clicks, to view your video, to message you, at the same time, for you to reach a warmer audience. Bakit po warm? Kasi po, nung na-awareness po tayo nung una, technically, gumawa lang po tayo ng ads na mayroon lang po tayong target demographics. Let's say, mga nag-gym. First time po natin silang i-reach. So, tawag po sa kanila cold audience. Pero, pag pumunta sila sa ads mo, let's say, pumunta sila sa website mo o nag-click ng, let's say, learn more or send message, they become warm audience. Kasi po, may alam na po sila tungkol sa negosyo na ino-offer mo. And yun po ang gagawin natin. So again, ang objectives natin sa Ads Manager would be traffic, engagement, video views, lead generation, at ipapakita ko po sa inyo later kung paano po siya gawin. Pero, ito po siya. Critical po kasi yung mag-set up ka muna ng goal. So, first is traffic. Traffic drives user directly to your website. Kung meron kang website, your landing page, kung meron ka pong funnel or like page po about that specific item na binibenta mo lang, or app po. Let's say yung mga bigla ka na pupunta sa Shopee kasi pinindot mo yung ad about let's say clothes, tas punta ka na sa Shopee. Ang tawag po dun, traffic to the app. Then we also have our engagement. So sa engagement, ito po yung nagbo-boost po ng interaction like mga nagla-likes, nag-respond sa'yo, or nagsisend po ng message. Lahat po sila magiging warm audience po. At papakita ko sa inyo kung paano siya i-check sa Ads Manager. Pangatlo is video views. Sa video views, maximize the number of times your video content is watched. So, pag may pinanood kang video, let's say, yung 2-minute Chinese drama, pinanood mo siya, after nyan, makakakuha ka na ng mga ads about the different types of drama na meron sa app na yon. Tapos, pag clinic mo, mapupunta ka mismo sa app nila. So, yun po yung video views plus traffic. Then, pang-apat is yung lead generation. Pwede ka po kasing mag-set up ng form para po ma-fill out si visitor, like bigay nila yung name nila, yung email address nila, then pag sinend po nila yan sa'yo, pwede mo na silang kontakin for future ads. At yung panglima, which is the most used for consideration, is yung messages. Kasi wala naman po mag-click ng message if wala po silang kahit konting intention about sa ads mo. So, for example, ako, nasira yung CR namin. Naghanap ako ng plumbing services, let's say sa Mandaluyong. Nakita ko yung ads nyo. Siyempre, i-click ko agad yung send message asking magkano po yung ganito, yung labor, paano po yung bisita, will it take 24 hours, will it be an appointment, yung mga ganong tanong. Kasi syempre, pag CR, kailangan maayos agad yan. Kasi kung wala kang madaming CR sa bahay, importante maayos agad if sira. And that's the reason why this is called consideration at pinaka-use type na messages. Kasi ito na yung mga taong, I'd say, 40 to 50% already is interested with whatever is on your ads.
So, pro tip, think about the immediate action you want your audience to take. So, for example, for use traffic, if gusto mo yung mga taong pumunta sa blog mo, pero kung gusto mo yung mga taong mag-message sa'yo, then choose messages. At the same time though, you have to remember, regardless kung anong pipiliin mo sa kanila, you have to make sure na meron kang tao na sasagot doon. Kasi based on my experience dito sa Philippines, may mga instances na pag nag-chat ako, kahit middle of the day naman, sasabihin walang available na sasagot, they'll get back to you. So pag ganun, yung leads mo, nagiging cold ulit. Kasi mag-check ka ng another provider. So you always have to make sure that, especially kung service-based yung negosyo mo. So sa consideration, meron tayong tinatawag na strategic targeting for us to reach the warm audience. So dito, ito yung apat actually. And I already said it. Yung mga taong nanood ng video mo, nagpunta sa website mo, nag-engage, nag-comment, nag-like, nag-visit sa profile mo. At the same time, yung pang-apat is customer list. So, kung meron kang pinagkukunang iba, may listahan ka ng mga naging customer mo na, you can upload that sa Meta para ma-target mo din sila for consideration campaign. Let's say, nanggaling sila sa ibang way. So, for example, meron kang email list, sila doon. Pwede mong i-upload yung listahan ng yon sa Meta para maging part sila ng warm audience mo. Pero again, importante is you target people that is already warm. Kasi nga, consideration na siya. Hindi ka pwede mag-consideration kung hindi pa talaga nila alam kung para saan at kung ano yung product na ino-offer. For budget and bidding, be smart about your budget strategy. So, ang ginagawa ko, when I create a consideration campaign, is I start with small budget to test. So, for example, meron ako isang ad set, binanggit ko last time, isang ad set, that's may 3 ads ako doon. What I will do is I will create one amount for one ad set, tapos mag-aantay ako ng 3 days, for example, para makita kung aling ads doon sa set na yon yung talagang may madaming reach, may madaming clicks, tapos doon ko ilalagay lahat ng budget ko. So that's just me. Pero if in case you're new, you can actually do 7 days. Allow your campaign to at least 7 days to run para meron kang sufficient data. Huwag kang mag-change yung mga nakikita mo sa TikTok, kasi may napanood ako sa TikTok, sabi niya, naglalagay daw siya ng creative then in the morning, tapos paggabi na, pag hindi daw maganda yung impression, papalitan niya na agad. Tapos, we'll wait the next morning if maganda yung reception. Huwag po kayong magpapaniwala doon. Kasi depende po yan sa industry. If you keep changing your creatives as early as 24 hours, for example, or even 12 hours actually, hindi ka talaga magkakaroon ng enough data. Kasi hindi naman lahat ng tao mag-Facebook, for example, ng ganong oras. May mga tao na mag-Facebook ng gabi. The reason why you have to run it for at least 3 days or in here 7 days is para makita mo anong oras ba dumarating yung karamihan ng reach sa'yo or ng clicks. At anong oras ba pwede mong i-turn off siya kasi wala naman masyadong clicks. That requires data. So you have to make sure your campaign collects enough data. And for the bidding strategy, I always start with the lowest cost. Dahil dito, si Meta, itatry niya talagang ipakita yon sa mga taong deserve niya or talagang para doon. Now, pag nakita kong, okay, yung na-reach niya maganda yung demographics, dadagdagan ko siya ng dadagdagan ng budget. Huwag kayong maglagay ng like 500 pesos per day sa ganito, tapos bago lang siya. Parang maganda yon kasi magkakaroon ka talaga ng madaming data doon. Pero, you have to also realize
yung scaling. So, from 500 to 1,000. So, I guess it just depends on your industry. If may budget ka, go. Pero for small to medium businesses, in fact, meron sa akin nag-chat na apat last week. They are actually doing affiliate campaigns. Yung doon, if you're doing affiliate campaigns at wala ka talagang sarili mong product, technically, kumikita ka lang sa tubo or sa affiliate na points. At hindi ka kikita doon kung maglalagay ka agad ng mataas na budget. So, be smart when it comes to your bidding strategy. So, just like the budget tip, if you see promising results, let's say, for example, low cost yung per click niya, pero ang taas ng engagement, then increase mo siya ng budget, 10 to 20% every day, para hindi talaga siya ma-disrupt yung performance. Kasi po, sa Google, for example, kapag bigla ka nagtaas ng budget o bigla ka nagbaba ng budget ng, let's say, 60% yung difference, pwede ka pong maban kasi pwede po nilang sabihin na merong fraud na nangyari. So, you have to be careful of that. So, next topic is the creative and the copy. So, dito, magkakaroon na po tayo ng differences. Yung awareness po kasi, ang pinakita lang natin is benefits. If you'd remember, we created or we're supposed to create 3 ads for 1 ad set about leggings. Yung isang ads is about the pagiging komportable niya. Yung benefit ng tela niya, komportable siyang suotin, ganon. Yung pangalawa naman is about hindi siya madaling masira because it's made of this specific material, etc., etc. And yung pangatlo is yung cost niya is mababa. So doon, iisa po yung picture nila, pero po, iba-iba yung benefits. Kasi nga, aware na siya. We wanted people to know what this specific leggings can do or can bring into the table if you buy the leggings. So ngayon po, when you're doing consideration na, syempre, iibahin mo na po yun. Maglalagay ka na po ng specific clear call to action. So for example, instead of just learn more, pupunta ka na sa shop now, contact us, send message, buy now, add to your cart, yung mga ganong call to action na. Kasi nga, you're already telling them na, alam mo na yung benefits so bumili ka na kaya, ilagay mo na sa shop mo. So that's consideration. At yung headlines natin, iba na po siya. So it's like, unlock exclusive savings, unlike the comfortable thing that it brings, yung mga gano'n siya. Yung parang, oo nga no, pag binili ko to, napaka-comfortable naman niya talagang tingnan. Matry ko nga. Yung mga gano'n na, parang ini-influensyahan mo na po yung user to buy para mapunta sila dun sa conversion. And pangatlo, visualize the invite interaction. Ito na po, pwede ka na po ditong gumamit ng mga UGC, yung mga creators, yung mga video ng mga creators, images na parang yung mga memes, for example, yung parang nakalagay dito na nag-create sila ng video showcasing yung product features, na parang, oh my God, ang ganda nga. If you have yet to follow me on TikTok, may mga TikTok videos po ako doon nilalagay na parang, ang ganda po nitong 4K camera, which is itong ginagamit natin. Ang ganda po niya, ang linaw, merong denoise, meron siyang echo, for example. Yung parang, nag-invite na ako ng mga tao magtatanong, wow, magkano? Ang galing nga. Wow. Kasi gustong-gusto ng mga tao, yung mga UGC, yung mga creators na nagbibigay na ng mga reviews. By doing so, pag naglagay ka ng mga ganong visuals or images and videos, technically, inaano mo na rin yung tao na, try ko nga din. And from what I know, yung mga tao kasi mahilig tayong makisabay. Kung ano yung uso, gustong-gusto natin yun. So, yun na po yung sa visuals. Sa problem and solution framing, mag-add ka na po ng pain points. When we say pain points, kung dati naglagay ka napaka-comfortable niya, ngayon pwede ka na maglagay ng
Ang hirap, no, kapag nag-gym ka, tapos basang-basa yung leggings mo, parang hubad na hubad yung pakiramdam mo. Yun yung pain point. Tapos, add mo siya ng clear solution. Buti na lang, sa leggings na to, makapal yung tela, at kahit pawis ka, hindi halatang pawis na pawis ka na. Yung parang mga ganon. So, parang, okay. So, kasi lahat ng tao naman bumibili tayo because may pain points. Merong something doon na gusto nating ma-fix. At yun po yung ipapafix natin when we do the problem and the solution framing on our headlines as well as descriptions. Next, yung driving action with meta ads. Ito yung key takeaways natin. Target mo yung warm audience, choose objectives wisely, craft action-oriented creatives, which is very important, and optimize your budget. So now that you know about conversion, yung sa funnel natin, ready na ba kayo na mag-convert ng mga curious nyong aware clients to customers? So, share natin yung aking screen para makagawa tayo ng ads at makapag-follow kayo kung paano siya ginagawa. Okay, so guys, ito yung screen ko. Ituloy na natin siya. If you would notice, ito yung ginawa nating awareness campaign. So, nasa draft siya kasi hindi naman natin siya pinublish. So, ngayon, for example, i-create tayo ng consideration. So, the same process lang po siya. Pumunta ka lang po ng adsmanager.facebook.com para po makapunta ka dito. Then, from here, pag pinundot mo yung campaigns, ito po lahat ng campaigns na meron ka. So, for ngayon, punta po tayo sa pag-create ng bagong campaign. So, ngayon, katulad ng sinabi natin kanina, what we will be doing is do traffic or engagement. So, pag pinili natin yung engagement, lalabas po dito, ano po ba yung gagawin nila? Kasi ito yung parang gusto nating gawin ni customer. Gusto natin silang mag-message sa ating messenger, mag-views, mag-engage, at possible conversion. So, let's continue. When you click on continue, may dalawang option ka dito. Nabanggit ko na to last time. Pwede mo pong pindutin tong tailored messages campaign para po magkaroon ka ng campaign agad na mismong si Meta yung gumawa. Ang maganda po dito is, let's say wala ka po masyadong alam sa Meta, pwede mo tong gamitin. Pero ang magiging problema is, wala ka ganun ka-control kung ano yung gagawin ni Meta kasi lahat ng placements, kung saan pwedeng ipakita yung ads, ilalagay yan ni Meta. So if possible, we always choose manual engagement para tayo mismo yung naglalagay ng mga key steps kung sino yung target. So, pag clinic nyo po to, as you would notice, magkakaroon na naman po kayo dito ng campaign name. So, katulad ng ginawa natin, pwede po natin siyang gawan ng name na leggings engagement. Tapos, yung date today. So, for example, para meron ka lang information. So, sa campaign objective, nagbago na po siya. Last time, awareness po to. Pero dahil pinili natin engagement, so engagement po siya. And same po dito. So, dito, we always select ad set budget ulit para if may 3 or 5 ads ka below the ad set, pag-sharean po nila yan. Ngayon, let's uncheck this. Pero for the second time, sabihin ko po, if let's say, sa campaign na to, nag-create ka ng 2 ad set, pag naka-check po to, ang mangyayari po is isa-share niya, let's say yung ad set number 1 is may $100 na budget per day, then ad set number 2 is may $100 budget per day then. Ang mangyayari is,
i-share niya po yung ibang budget from ad set number 1 to ad set number 2 depende sa performance. Okay. And dito, same thing, special ad categories. I-select nyo lang po kung isa sa mga category na to yung ads nyo. So since hindi naman, just click on next. Tapos dito po, since ang sinelect natin is engagement, magkakaroon po tayo ng conversion location. Either po, magme-message po siya sa atin sa Messenger, WhatsApp, or Instagram. On your ad, kung gusto po nating manood sila ng video or interact, or pwede rin po tumawag sila sa business nyo para mag-inquire, pwede rin pong papuntahin sila sa website as a traffic or pwedeng sa app. So in this case, for example, we chose Messenger. So si Ethereal Edits is isa po siya sa mga accounts ko dito. So magme-message po siya dito. Ngayon, ito pong maximize number of conversions or conversations, ipapakita to sa mga tao na talagang interested na mag-inquire sa business mo. Ito namang number of link clicks, yung mag-click po dun sa actual ads nyo. So, dun po tayo sa conversation since, again, we are on engagement. So, dito po siya. So, sa daily budget, let's say, meron tayong $100 since we will be creating 3 ads under this ad set, ha? Then, yung start date ulit, we have to make sure na we put it the next day. Lagyan nyo ng end date kung gusto nyo. Okay? So, nandito na po tayo sa audience control. So, let's say, if papakita nyo dito, meron po siyang option sa age, sa lugar kung saan nyo po, at kung may custom audience pa rin po kayo, at yung languages. Yun po yung normal na control. Pero, ito po pinaka-importante, itong audience. So, when you click switch to original audience option, pwede ka pong gumamit nitong use original audience. Ito po yung dahilan kaya tayo nag-manual. Kasi kung si Meta po, ito po agad yung kanyang isi-select. So since nag-manual tayo, select natin yung original message or original audience. So from original audience, you can click this. Search existing. O meron ako ditong website visitors kasi meron ako tinarget. Pero kung wala ka pa at first time mong gumawa ng conversion, this middle of the funnel, click mo lang tong create new. Then sa create new, may custom audience at may lookalike audience na tinatawag. So si custom audience, ikaw po yung mamimili niyan. Pipindutin ko, papakita nyo. Pero yung sa lookalike naman po, so for example, meron ka ng listahan. Let's say matagal na yung negosyo mo. Tapos may listahan ka ng mga email list na gusto mong puntahan. Pwede mo po siyang pindutin, tapos i-upload mo po yun. Pag na-upload mo po yun, titingnan ni Meta yung listahan mo, tapos maghahanap siya ng mga tao na kapareha sa listahan mo. So kung yung listahan mo ay may mga taong, let's say, 20 to 25 years old lang, babae, bumibili, let's say, ng face mask, lipstick, yung mga gano'n. Pag nilista mo po yun doon, yun po yung hahanapin ni Meta. So let's say, pag pinindot mo po kasi to, pwede ka mag-create ng source. So again, pwede ka mag-create ng custom audience mo kung saan siya papakita. Pwede ka rin maglagay ng countries. Tapos, yung look-alike niya. So, yung look-alike niya is 1% pa, meaning basta may pagkakaparehas sila doon sa mga listahan na in-upload mo, nandun po to. So, kung wala kang listahan, I don't suggest you do this. You click on create new, then punta ka sa custom audience. At ito na po yun. Sa custom audience, meron tayong tinatawag na your sources at meta sources.
Sa your sources, ito po yung mga listahan mo. Let's say, website. Ito yung nakita nyo kanina website visitor. Pag pinindot ko po to at nag-click ako ng next, ang mangyayari po is ipapakita niya po yung website na meron ka, tapos kung sino-sino yung mga pumunta po doon. Okay? Ang gagawin niya is yung ads na to is ipapakita niya sa mga taong bumisita sa website mo. Sa app activity naman is yung mga taong gumamit ng app mo. Let's say, naglagay ka doon ng yung katulad ng kanina Chinese drama, nanood ka nun, automatic, gagawa po si Meta ng listahan at ipapakita niya po to sa mga nag-access ng app mo. Kasi tayo, pindot lang tayo ng pindot. Pag pumindot ka sa Facebook, kung hindi mo nagustuhan, magbabaka lang. Pero hindi mo alam minsan nare-record na yung ginagawa mo. Sa catalog naman, ito naman po is meron kang, let's say for example, website. Tapos yung website mo is may catalog doon ng mga products. Pag yung tao pumunta sa product mo, nag-browse ng products mo, at pero hindi bumili, pwede mo silang retarget. Okay? Papakita mo to kasi nga nagkaroon na sila ng interest. Naging warm audience mo na sila. So, pwede mo to pong gamitin. Karamihan ng gumagamit po nito is e-commerce brand. Yung may mga negosyo po, Shopee, Lazada, or kung meron ka mang, let's say, I'm not sure, mayroon bang si Rosmar. Kung mga ganon. Yung customer list naman, isa po to sa mga pwede mong gawin. Pwede ka pong mag-upload. Normally po kasi yung mga negosyo, pwede po silang bumili ng leads. Leads po. Kaya yung email address nyo po, ginto po yan. Ginto po yan sa online world. Pwede po siyang ibenta. So, huwag kayong sign up kung saan-saan. So, yung customer list. So, for example, meron akong leggings na binibenta sa mall. Tapos, nagpa-event si mall ng let's say bazaar. Tapos yung bazaar, meron siyang entrance. Lalagay mo yung email address mo doon, yung pangalan mo, ganon. Pwede po kasing ibenta nila yon. Binili ko for example kasi nagbebenta ko ng leggings. Binili ko. Pwede ko siyang i-upload dito para ma-target kayo at pwedeng ma-target din yung look-alike na ito yung mga tao pumunta to sa mall kasi gusto nila yung fair about leggings. May bazaar doon ng mga leggings na may mga bibenta. Yung mga ganon, yung mga nakikita nyo na, sir, sign ka lang po dito, mga ganyan-ganyan. So, yun po yung customer list. Yung offline activity naman, as it says in here, let's say, hindi ka 24 hours. Tulog ka na. Pero may nag-connect sa'yo, pero hindi mo nasagot. Tapos nung sinugot mo sa message, hindi na nagre-reply. Ito po yun. Mga offline po siya. Tumawag sa inyo, hindi nyo nasagot. Yung mga ganyan po. Pero pumunta sa website nyo. Offline. Pag sinabing offline, hindi nyo po siya naasikaso real time. Yun po yung sa your sources. Ngayon naman, kung ikaw ay small seller, wala kang website, wala kang catalog, wala kang customer list, ang meron ka lang is meron kang sabon, niacinamide na binebenta mo online. Pero wala kang shop. Tapos gumawa ka ng ads para malaman nila na meron kang binibenta ng ganito. Ngayon gusto mong i-retarget yon. Pwede mong gamitin si Meta Sources. Sa Meta Sources kasi, ito yung mga, let's say sa video, ito yung mga nanood ng mga ginawa mong video. So meaning, ito talaga yung nakipag-interact sa page mo po or sa ad na ginawa mo kahit wala kang website na pwede silang puntahan. So kumbaga yung your sources, mostly ito sa mga negosyo talaga na may websites. Mga e-commerce brand na malalaki. Pero kung ikaw ay small seller, wala kang website, wala kang funnel, wala kang kahit ano, pero meron kang product, sa Meta Sources ka. So let's say, Instagram account. Ito yung mga taong nag-visit ng profile mo. Kung sa TikTok nakikita mo yung mga taong nag-profile visit. Profile visit. Ganon din po sa Instagram. Nakikita po nila yan. Nagkakaroon sila ng way to check that. Then,
i-retarget nila yun. Kasi pumunta to sa account ko, siguro nakita niyo yung mga post ko doon, yung mga images na pinagpo-post ko about my product. So technically, warm audience sila kasi meron na silang alam. So ito po yung sa Instagram. Yung sa lead form, ito naman po yung subscribe ka daw, pumunta ka para makuha mo yung free recipe, for example. Yun po yung lead form. Sa instant experience, ito naman po yung nakita nyo naman po, yung I'm not sure if you know, yung sa experience sa Instagram, alam ko, pinakita ko sa inyo last time na pag gumagawa ka ng ad, i-remove mo yung mga explore, yung mga experience, ganyan. Pero, you can, in case hindi mo siya niremove, pwede mo po siyang i-retarget. At ito yung importante, yung sa shopping. So, let's say, pumunta siya sa Facebook account mo, tapos nag-add to cart siya, for example, or may bili, pero hindi naman niya binayaran, hindi niya tinuloy. Ganon, nag-chat sa'yo, sinend mo na yung resibo, for example, pero sabi mo, wag na lang po pala. Pwede mo siya lang i-target. At syempre yung mga Facebook page and listing. So on and so forth. So for example, let's try to check, let's select video. Okay, let's select Facebook page instead. Hindi ko pa pala pwede select yung video kasi yung Ethereal Edits, wala pa akong video sa Facebook ko. Pero I have a Facebook page. So let's say Facebook page. Next. So next na to, pwede mong piliin yung Facebook page mo. Remember, Ethereal Edits po yung nandun. So yun po dapat iselect natin. So let's say tama na po siya. So yun po siya. Yung events is everyone who engaged with your page. Meron po naman dito, anyone who visited your page. Okay? Anyone who engaged with your post or ads. Meron po yun dito, may nag-click ng CTA button, may nag-send ng message to your page, or yung mga tao nagsasave ng post. So, kung meron kang mga recipe dati na sinave, yung video, sinave mo, kung mag-ads yung owner ng Facebook page, pwede kanyang i-target kasi sinasave mo yung page. So, let's say, for example, everyone na lang. Kasi ito, yung mga account center accounts, specifics na po siya. Yung nag-like lang dito, ito nag-engage sa post mo lang. Paano kung bumisita lang siya pero hindi siya nag-engage? So, dito tayo sa everyone. Yung audience retention, importante po to. Hindi ka po pwede mag-target ng 365 parang 1 year ago. Baka limutan nila yun, baka nang bumisita sa page mo, walay na. Or, possible, hindi na siya interested. Ang pinaka-safest po dito is 90 days max, or if gusto mo talaga yung talagang current, 60 days para 2 months. Tapos, you can just include more people. Tapos, pwede kang gumawa dito ng, for example, let's say, ito hindi mo pinili engaging, pumili ka ng isa. Pwede kang pumili ulit dito ng isa pa kasi or po siya. Parang dalawa, gumawa ka po ng rule. Taong nag-like or nag-engage sa post ko, for example, at tao na nag-like and follow ng account ko. Yung mga ganon. Pero, just in case gusto mo lang talaga lahat, just select this 60 days. Tapos, lagyan mo sila ng audience name. Audience name. Page Engager. May word ba Engager? Engager. Tapos, select mo tong ganyan. Lagyan mo to dito. Pero optional lang po yung description. Just free to have a way to identify. Ano po yung page name? Then, create audience, for example. Tapos, done ka na. So, pag nakakuha ka na ng audience, in the future, tingnan natin. Pag nag-done ka dito, pag gumawa ka ng audience, in the future, pag gumawa ka ulit ng isa pang campaign, pwede mo na po siyang nakalagay sa may audience dito, yung kanina, kasi di ba nandito tayo sa, nandito na po siya, pwede mo na po siya ditong gawin. Pero ito po, page engager, ngayon, ito lang po yung magiging audience mo. So, ibig sabihin, yung second ad mo, hindi po siya ipapakita ni Meta sa hindi nag-engage sa page mo. So, this is the reason why I said, yung awareness mo,
Importante na may budget ka doon at importante na may timeline. Mas maganda kung yung engagement o yung awareness mo is matagal nang nagra-run. Kasi pag nagra-run na siya na matagal or may budget siya, mas madami yung makakakita, mas madami kang ma-reach. Tapos, pag nag-engager ka, ibig sabihin yung mga na-reach na yun, pwede mo silang i-reach ulit. Kasi I experienced this. I have a client before, ang gusto niya, $10 per day. $10 ha. So, at ang gusto niya, 5 days. So, we did $10 per day. So, remember, $1 can get you 1,000 impression. Meaning, 1,000 yung pwedeng makakita. Pero it doesn't mean na 1,000 din is 1,000 din yung mag-click. So, let's say, $10. Kuha ko ng calculator kasi hindi po tayo magaling sa math. So, yung $10 niya times 5, kasi 5 is 50, times 1,000, so, ibig sabihin, magkakaroon siya ng 50,000 impression. Impression is, yung pag nag-scroll ka, nakita mo yung ad, pero nag-scroll ka pa rin, hindi mo siya pinakialaman. Ang tawag po doon, impression. Pero kung yung ad, nakita mo, pinindot mo, ang tawag po doon, reach. Kasi bibilangin ka po niya as number. Na-reach ko yung account na to. Na-reach ko yung user na to. So, kung $50 siya per 1 week, technically meron siyang 50,000 impression. Let's say sa per 1,000, meron lang some 100 na, let's say, nag-click. So, 100 siya per day times 5. So, meron lang siyang 500 na na-reach at nag-engage. So, kung ang baba ng budget mo, pag nag-page engager ka, ibig sabihin, I'm only trying to reach 500 customers na nag-click ng ad ko, which is too low. Sayang. Sa 500 na yon, imagine mo ha, nandito pa lang tayo sa middle funnel, meaning consideration pa lang. Nakita nila, may alam sila, pero hindi pa talaga sila bibili. So, from 50,000 impression, tapos na bumaba siya to 500 consideration lang. Ano na lang maging sale mo? Mabuti sana kung kada sale, let's say, one sale is equivalent to, let's say, 1,000 pesos. Or no, let's not say 1,000 pesos. So let's say ang isang benta mo will be equivalent to, let's say, $500. So $500, kahit makabenta ka ng 5 lang out of 500, you will get 2,500 na. Magkano ulit yung budget mo? $50. Yun kung maganda yung product mo. Pero, again, small to medium businesses nga lang yung target natin. Paano kung affiliate ka lang? Yung item mo is 1,200 pesos. Pero ang makukuha mo doon is 88 pesos. Kasi nga, yun yung affiliate ko. So, 88. Tapos, let's say, out of 500, may bumiling, let's say, 10. Meron kang 880 pesos nakita. Pero, magkano ba yung $50 times 56 pesos? 2,800 yung puhunan mo, pero ang kinita mo is 880. Lugi ka ng 1,920. So, mas maganda kung mas madami yung reach mo para mas madami ka talagang clicks. And again, para naman mag-click sila sa ads mo, the first thing you have to make sure is you have a working headline and a very good creatives. Okay? Doon sa awareness mo. And syempre, magkaroon ka rin ng magandang headline with great CTA and creatives sa consideration campaign mo. Para kahit 500 man lang yan, kung lahat naman sila mag-click, let's say 500,
naging kliyente mo bumili sa'yo times 88, meron kang 44,000 pesos. Tapos ang puhunan mo is 2.8. Saan ka na? Ganun lang po yun. So, dito po ang pinaka-importante. So, page engager. Location, Philippines. And in sa location po pala, once you have the data from the awareness, it will show you saang location madami yung nag-click at saang location yung puro impression lang. So, kung gagawa ka ng consideration, syempre, ang lalagay mong location, let's say buong Pilipinas yung target mo last time. Tapos, puro taga Luzon yung nag-click. Yung sa Visayas, Mindanao, puro impression na pero hindi nila pinapansin. So, yung location mo dito for consideration, dapat Luzon na lang. Kasi, nandun na yung mga tao nag-click. There is a reason kung ba't nila clinic yun. Let's say, merong 5% margin of error na napindot lang. Pero may reason kung ba't nila clinic. Either they like the product, they like your CTA or headline, kaya clinic nila. Because they wanted to know more. Age. Lalabas din po yan sa report. Kung ano yung karamihan ng ages. Kasi Facebook po, meron po tayo diba nilalagay na date of birth. Though hindi natin makikita yung date of birth ng isang tao kung hindi natin profile yun. Pero it will show sa reports na it's more of 20 to 30 years old, this is the age demographics na nag-click sa'yo. So, i-target mo yon. Lalo na kung yung product mo is age appropriate. Same thing with gender. So, yung mga ganun po. Then afterwards, just click on the placement. So, same thing with the placement. Just like what we did the last time. Click mo yung edit and do manual placement. Click mo ulit dito. You don't want audience network and you don't want we like Messenger kasi nga magme-message. Pero let's untick that kasi ipapakita yung ads mo. Ito pa rin. So, remove natin yung mga notification. Yung notification po pala is ito yung Facebook mo, yung nandito lang yan sa gilid. So, most of the time, hindi natin siya napapansin. Sayang. Instagram, Explore, tanggalin natin siya. Tapos, Reels, maganda yan. Itong search, tanggalin natin siya. Tapos, next mo siya. Okay? So, dito naman, the same. Nakalimutan natin update to. So, pangalan natin ng leggings. Meron na siya. Yung ginawa tayo last time, engagement. Headset. Okay na. So, let's just wait. Na-save na daw yung edit. So, puna tayo. So, same thing dito. You just have to make sure na selected yung Facebook page mo. If you have Instagram, connect it as well. Para hindi lang siya sa Messenger magsisend. Tapos, itong file, let's just send and create a creative. Give me a second. So, select ulit natin siya. Ito yung creative niya. So, napansin niyo po pala itong original. So, technically, pag original, ganito po siya. Pero pag one-on-one mo po siya, so, pwede mo po siyang ganyan. Ngayon, masyado siyang malaki. So, you can keep it original. Pero pag ganito naman po, at kasya naman po siya dito, gawin niyo na po ito para lumabas siyang maganda. Then, sa next natin, yung sa text message natin, okay, so yung nandito, tingnan natin siya. So, gagawa tayo ng may pain point. So, for example, primary text, ilalagay natin siya kasi nag-create ako ng sa kanina. So, parang ganyan. Leggings rolling down, not ours. Sweat-proof, squat-proof, stay-put, comfort, every move. So, ano siya? Meron siya ditong yung pain points, yung issue, at kung ano yung meron kami as solution. So, yun yung for consideration na. So, let's say, gawa pa tayo ng isa pa. Kasi, kailangan po kasi meron kayong at least 3 to 5 dito para maikot po yung ad creative. So, parang fading, sagging leggings, switch to all-day comfort that keeps it in shape, wash
after wash. Para washable po siya at hindi siya masisira. And yung nandito sa description natin, pwede na lang natin siyang ilagay na second kasi nagpatulong tayo sa ating friend ChatGPT. Tapos itong call to action, syempre send message kasi nga ang gusto natin mag-message sila para magkaroon tayo ng engagement. So, ini-next natin siya. And from here, i-preview lang yung item. Tanggalin nyo itong mga enhancement. So, ganito siya. Lalabas dito yung leggings rolling down, not are sweat-proof, squat-proof. So, mas maganda kung may video kayo from any creators kasi mas maganda yung nakikita nila yan dyan. Tapos, pag gusto nila, pipindutan na lang itong send message. Now, pwede rin kayo maglagay, yung nandito, pwede kayo maglagay ng, asa na ba yun? So, eto siya. So, yung message. So, pag nag-message sila, kunwari, clinic nila yung message, let's say si Mark, yung automated message mo is lalabas, "Hi Mark, please let us know how we can help you." So, ito, questions and responses. Pag pinindot nila to, lalabas agad. Pag pinindot ito, "Can I learn more about your business?" Then, may automated chat siya. So, pwede mo siyang i-edit. Ito siya. Pwede ka maglagay dito ng frequently asked questions. May hanggang question number 3 siya. Tapos meron din siyang follow-up dito. Pagkatapos niya, yung nakikita nyo minsan sa Facebook, yung parang, "Can I learn more about your message?" Gano'n. So, pag pinindot mo to, automatic, may sagot siya. Kaya, kailangan, as a business owner, lalagay ka rin dito. Pero, syempre, yung mga questions dito, it depends on you then. Nasa yun na yun kung paano mo siya isi-set up. Kasi pwede mo po siyang palitan. Then, afterwards, you can just click and save. Pwede mo siyang i-preview kay Messenger. Click natin yung preview. Okay. Need siyang i-open sa phone. So, wag na lang. Pero ganito siya lalabas. Okay? Then, pwede siya magkaroon din ng automated chat. Pag nag-automated chat ka, clinic mo yung automated chat, pwede mo rin siya ditong i-edit. So, may welcome dito. Would like to know how we can help you. Pwede mo rin siyang i-edit. Again, yung mga questions kasi dito, pwede mong i-set up. Okay? Tapos, pag napindot mo na, ano yung completion message? Thanks for answering question. We'll contact you. Kung meron kang, let's say, a VA or someone na pwedeng kumontak sa kanila. Pero mas maganda is, the moment, mag-set up ka ng automation, the moment na magkaroon ng welcome message and question, yung ino-notified ka nila agad, para may magte-take over agad ng chat kasi sayang yung leads. So, ito po siya. Then, meron din po dito yung partner app. If, for example, meron kayong app na pwedeng mag-take ng message, then i-publish nyo lang po. The moment na ma-publish mo to, lalabas na yung ganitong message. Ngayon, hindi natin siya pwedeng i-publish kasi di ba nga, may payment error ako since hindi ako naglagay ng payment. So, ngayon, isi-save lang natin siya. Tapos nandito na siya. Engagement ad. So, if you wanna check all of your campaigns, just select the campaigns, lalabas na siya. So, ito yung brand awareness natin nung una. Tapos ito yung leggings engagement na ginawa natin ngayon. So, yun lang po yung tungkol sa second step or phase 2, which is consideration. So, yun. That's a wrap, guys, for today's session. I'm just happy na maipakita ko sa inyo yung second step after mo mag-awareness campaign. If you are really serious when it comes to learning meta ads as well as doing it for your business. So, remember, today, kinover natin is consideration. Again, may funnel po tayo. So, awareness, consideration. Consideration, when you do this, you can still have your awareness campaign running. Pwede rin po nagre-run pa rin yun para tuloy-tuloy lang po yung pag-collect niya ng data. Ang one tip though is that if meron ka ng consideration, yung awareness mo,
under audience, di ba naglagay tayo doon ng mga, let's say, real estate, yung kung ano-ano mang audience natin. Pwede ka na pong maglagay doon ng page visitors, yung parang exclude for awareness, para hindi na po ipapakita yung awareness campaign mo sa mga taong pumunta na po ng iyong website, at para sila naman po ay makakuha ng ads na ginawa mo for consideration. Hindi yung nakita nila yung consideration, tapos mamaya may awareness na namin, parang ganon. So sa awareness, second week or third week, you can tweak it under audience. You can put accept or exclude page visitors, catalog visitors, those kind of stuff. Pwede ka rin lagay ng list ng mga tao na gusto mong i-exclude para hindi na ipakita sa kanila. So that's the difference ng yung kaninang sinabi ko na i-include mo naman for the consideration pag may mga listahan ka. Okay? So now that we've done building your awareness, we've also take it a step further when it comes to doing the consideration. So the more you practice, the more natural this will feel, and before you know it, yung programs yung mga ads yung magiging super effective. So I suggest, kung meron ka namang Facebook page, gawa ka ng ganitong ginagawa ko. Gawa ka ng sample ads campaign para magkaroon ka ng experience sa iyong sandbox. Tapos, if you have the budget, run your own campaign. Ang ginawa ko po kasi sa sarili ko is, meron po akong, gumawa po ako ng 5 portfolio kasi napansin ko yung ibang mga VA, wala po talagang magandang portfolio. So, ang ginawa ko, gumawa po ako ng campaign for that. Yung nga lang, nilan ko po lang siya for 2 days with 50 pesos budget. I just wanted to see exactly how it goes pag ginawa ko po siya. And sample lang po yun. I think I did that 6-7 months ago. So, yun lang naman po. So, try nyo po siya. Panoorin nyo to, but at the same time, don't keep this video ng parang sa inyo lang. Panoorin nyo, intindihin nyo if you're really serious about this, especially kung business owner ka. And kung gusto mo talaga maging virtual assistant / digital marketer. So yan, thank you again for the time and the energy. And yes, I can't wait for the amazing result that your campaigns will generate once you successfully created your own campaigns. Again, my name is Shea Rola. Thank you so much and have a great day.